Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman pong muli ang inyong Mama Mia. Akala nyo na naman walang upload ngayon dahil medyo natagalan tayo. Alam nyo na, kailangan nating i-adjust, ayusin ang mga bagay-bagay na kailangang ayusin. Charot. Yung camera po natin kasi nga, medyo sirain na siya. Sana makasurvive pa siya ng ilang mga panahon. O, kung may pera naman kayo dyan, padala naman kayo ng camera kung may extra kayong camera. Charot. Anyways po, hello sa lahat nating mga bagong subscribers. Mukhang marami-rami tayong nadagdag simula kahapon. Maraming salamat po at umabot na tayo ng 55,000 subscribers. Sana umabot tayo ng 100 man lang, 100,000 man lang. Yun lang po ang pangarap ni Mama Mia. Ang umabot tayo ng 100,000. So share lang po ng share. And syempre bilang pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa ating channel, nais kong mag-thank you sa inyong lahat. Isang mwah sa inyong lahat talaga. Maraming salamat. Hi kay Tina or Tintina or Tintin Advincula. Nahirapang magbasa eh. Hi kay Seeker Best Version Me. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hello rin kay Rose Kalang. Thank you so much. Ano Buno, maraming salamat. Hello kay Gimaras Girl, Erica Montes. Maraming thank you from Spain. Chazi Chai, Rufina Fernandez, hello sa mga taga-Belgium and sa mga ating mga OFWs dyan, mga magigiting nating OFWs, maraming salamat sa inyo. Christina Sison, Bro Renza Aquino, maraming salamat. Lencel Bakaya, thank you so much and hello raw. Kay Pastor Nino family, maraming thank you sa inyo. Medyo masakit ang kamay ko, nagbo-bowling ako eh. Charot. Hi kay Lynn sa Bakaya, again hello sa iyo Lakwatsa, maraming salamat. Hello rin kay Via Magdamit Monhardin, all the way from Donzol, Sorsogon, maraming salamat. Lizzie Locapa, thank you sa iyo at abangers ka pa rin sa ating kwento. Luna Lollipop, maraming salamat sa iyo. Gail Easy, PJ Mendoza, hello raw sa mga tropang Utsyang Lasinggero. Grabe naman yan. Eric, Berto, Ivan, Reggie, Dante, Lester, Robin, Michael, Francis, JR, Leo, CJ, Jovi, Totoy, at si PJ. Hello po sa inyo. Maraming salamat and God bless po sa mga OFWs natin sa South Korea. Thank you so much sa inyong pakikinig. Hello rin kay It's Me Irene, Laida Erdi, Kyrie Garcia, Liza Chen, Glimar Bailon, Joanne Beliosilio, Lori Anoyo, Marvy Montestilio. Maraming salamat. Ito talaga si Marvy nag-aabang eh. Alam niya kung anong oras eh. Kahapon sabi niya 12:30 uploaded. Opo, 12:30 po nag-upload kahapon. Pero ngayon, 1 p.m. na. Josephina, hello sa iyo. Maraming salamat. Charlene Baclohan. Hello rin kay Tess Karin, Charlotte, Jellifer Gallardo, maraming salamat all the way from Singapore. Gloria Havillonar, Kennedy De Jesus, happy birthday raw kay Miss Mara Kim Alejo Manlapos. Ayan, sana mapansin from Taiwan. Hi sa mga taga-Taiwan, maraming salamat po sa inyo. Janice Bakino, thank you so much from Kapalong, Davao del Norte. Tama po ba ang DDN? Sally Buma, thank you so much sa iyo. Jancel Manaloto, maraming salamat din. Hello rin kay Christy Dimitrial, the Sec 2980. Hello rin kay Axel, maraming salamat. Axa. Margie Luhong, maraming thank you sa iyo. And hello rin kay LV Lapot. Hello rin sa lahat ng mga nakikinig sa atin all the way from Japan and Hong Kong. Hi kay Ate Eva, maraming salamat, and kay Ate Ellen. Hello rin kay Herminia De Leon Espirito, advance wedding anniversary sa ating dalawa. Oh, mahal ka ng puso ko, sabi ni Sir Joey Espirito. Ay sana all mahal. Hi kay Heiji Kim, maraming salamat. Hello rin kay Albert Corda. Hello rin kay Mark Lee 3232. Hello rin kay Shintaro, maraming salamat. Para more protocol violator. Oh, ano yan? Anong ibig sabihin? Charot. Hello kay Alfreya Cruz, maraming salamat. Hello raw sa mga office listeners dyan sa Binian, Laguna. MJ Regalario, Jerica
or Piada. Maraming salamat at solid kayo nitong ating channel. Hello rin kay OFW Diaries. Maraming salamat po. Hello rin kay Franklin Lumanaw from Surigao City. Thank you so much sa mga taga Surigao City. Hello rin kay Mary Jane Cahudo. Maraming thank you. Emily Lacuesta. Hello po. Sabi niya hindi muna siya magpapa-shoutout pero sinoutout pa rin kita. Dahil bilang pasasalamat ko yan sa iyo at sa iyong walang sawang pakikinig nitong ating programa. At alam kong excited na po kayo sa ating story ngayong araw. Nako! Kayo po ba? Kaya nyo bang gumawa ng masama? Mapasa inyo lang ang taong inyong iniibig. Oh, dito lamang po yan sa paborito nyong programa, ang Dear Mama Mia. Maraming mga bagay na tayo ay nagagawa na hindi natin ginusto. Pero may mga bagay din naman na kahit alam nating mali, ay ginusto pa rin nating gawin alang-alang sa ating pansariling kaligayahan. May mga bagay na mas gusto natin na hindi na lang paghirapan. Pero may mga bagay din naman na kahit masama at mahirap gawin, ay atin pa rin ginagawa sa ngalan ng labis na pagmamahal. Dear Mama Mia, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga tagapakinig nyo nitong inyong programa. Maraming salamat po dahil ginawa nyo ang programang ito para na rin sa mga katulad kong nagtatago sa mga bagay na hindi ko po proud na aking ginawa. Mama Mia, nung mga panahon na yon ay wala po akong ibang inisip kundi ang sarili kong kapakanan, ang sarili kong kaligayahan. At hindi ko na po inisip na may mga tao akong masasagasaan at masasaktan. Hindi ko alam, siguro ito ay dahil sa lumaki po ako na nakukuha ang lahat ng aking mga gusto. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Cristel. And oo, Mama Mia, ako po ay isang babaeng laki sa layaw. Hindi naman po mayaman ang pamilya namin. Kaya lang nag-iisa lang po akong anak at bukod doon, ang sabi ng mga magulang ko, ako daw ang kanilang ginagawang para bang trophy, Mama Mia. Kasi hindi naman po sa pagmamalaki pero matalino po ako. Lahat po ng mga subjects ko noon ay ako po ang highest. In short, mula elementarya hanggang graduate ako ng high school ay lagi akong nangunguna sa klase. Mama Mia, dahil doon lahat ng hilingin ko sa mga magulang ko ay aking nakukuha. Lahat ng gustuhin ko ay kanilang ibinibigay. Kahit pa nga sabihin natin na hindi na yun makatarungan ay hinahanapan pa rin nila ng paraan. Kaya nasanay ako ng ganon. Nung high school ako, Mama Mia, lahat din ng gusto ko nakukuha ko. Lalo na nung college ako. Pero hindi naman po masama ang ugali ko. Noon. Kasi Mama Mia, sa bahay lang naman ako ganon. Sa mga magulang lang ako spoiled. Pero pagdating sa paaralan ay lagi ko pong iniingatan ang aking pangalan. Iniisip ko po kasi noon, Mama Mia, na ang pangalang daladala ko ay daladala rin ng mga magulang ko. Kaya kung may gagawin akong masama na ikakasira nila o ikakasira ko ay masisira din ang aming buong pamilya. Kaya naman hindi lang po mga magulang ko ang proud sa akin, kundi maging buong mga angkan namin. Pamilya po kasi kami talaga sa mga mumunting pamilya lamang. Iisa o dalawang anak. Yung iba ko pang mga tita at tito ay hindi talaga nagkaanak. Kaya naman dahil ako ang pinakamatalino sa magpipinsan, ako po ang halos paborito ng lahat. Mama Mia, hanggang sa makilala ko na po ang lalaking itago na lang natin sa pangalang CJ. Mama Mia, si CJ ay katrabaho ko po. Nagkatrabaho kasi ako agad-agad, Mama Mia, after kong graduate. Actually, hinikayat ako ng mga magulang ko noon na wag na munang magtrabaho. Unahin ko na lang daw muna ang aking pagbabakasyon at pagre-relax. Sabi ko naman ay ayos lang. Dahil ang gusto ko ay kumita ng sarili kong pera. Marami kasi akong gustong gawin sa buhay ko, Mama Mia.
At ang isa sa mga ayaw kong gawin ay yung magre-relax ako. Gusto ko laging on top of my game ako. Laging ako lagi ang nangunguna sa lahat ng bagay. Mama Mia, hanggang sa ginawa ko na nga ang lahat para magkatrabaho. At nung nagkaroon na ako ng trabaho, dito ko na nga nakilala si CJ. Dati na po siyang nagtatrabaho sa kumpanyang yun, pero maliit pa rin ang kanyang posisyon. In fact, Mama Mia, mas naunahan ko pa siya. Hindi ko alam kung dahil sa ma-PR ako o dahil sa masipag lang talaga ako at mas magaling sa trabaho. Mama Mia, nung una ko palang nakita si CJ ay nagustuhan ko na siya. Nagustuhan ko na ang kanyang itsura at ang kanya ring ugali. Mabait kasi siya, Mama Mia, at palangiti. Kahit na marami naman sa opisina ang nambubuli sa kanya ay hindi niya yun pinapansin. Masyado talaga siyang mabait sa halos lahat ng tao. Nung una, iniisip ko baka plastic lang itong si CJ. Baka sa kaloob-looban nito ay meron itong itinatagong hindi magandang pag-uugali. Kaya lang, Mama Mia, habang tumatagal ay hindi naman po siya nagbabago. Mahirap kayang panindigan ang pagiging maganda ang ugali mo, lalo na kung hindi naman totoo. Ako nga nagpanggap ng 2 linggo. Pero pagkatapos ng 3 linggo ay lumabas na ang tunay kong kulay na medyo bossy ako. Siguro nga manifestation din yun, Mama Mia, kaya wala pang 1 taon ay naging boss na ako ni CJ. Ma'am, pwede po bang papirmahan ko itong mga papers? Sabi niya isang araw nung pumasok siya sa opisina ko. CJ, bakit ka ba nagmamam sa akin? Tanong ko. Boss ko po kayo Boss mo nga ako pero nauna ka dito Hindi ako komportable. Pwede bang Cristel na lang? Sige Cristel. Huwag ka nang mahiya. Mas matanda ka rin naman sa akin kaya ayos lang yun. Mama Mia, mula nga nung naging first name basis kaming dalawa ay unti-unti kaming naging close ni CJ. Kapag meron pong mga project na sa tingin ko ay kakayanin niya ay binibigay ko sa kanya para po ma-promote siya. Hanggang sa naging magkaibigan na kaming dalawa. Nangyari yun isang gabi nung umuwi akong malakas na malakas ang ulan. Hindi ko po bitbit ang sasakyan ko noon kasi nga coding ako nung araw na yon. Wala pa naman akong bitbit na payong. Ayoko kasing magbitbit ng kung ano-ano. Ang gusto ko lang ay magaan ang aking daladala. Nung nasa labas na ako ng opisina ay malakas na malakas talaga ang ulan at nagbubook pa talaga ako noon ng masasakyan pero lahat po ay fully book at walang nag-a-accept ng booking ko. Hanggang sa lumapit sa akin si CJ. Alis ka na, Cristel? Oo pero paano ako makakaalis ang lakas-lakas ng ulan? Gusto mo hatid na kita? Hatid mo ko? Bakit may sasakyan ka ba? Tanong ko. Hindi siguro matatawag na sasakyan kung ang standard mo ang ating pagbabasihan. Ay nako CJ, sorry hindi ko talaga sinasadya na ganun ang pagkakasabi ko. Ganun lang talaga ako sabi ko naman. Kang mag-alala, naiintindihan naman kita. Pero may motor ako. Motor ay mababasa tayo niyan. May raincoat ako. Yung pang malakihang raincoat, yung pang 2 tao. Ayos lang ba sa'yo yun? Pero pasensya ka na at medyo mabaho yun Nung isang araw kasi umulan, kaya ginamit ko yun. Hindi ko na napatuyo Agad ko nang tiniklop. Sige, okay lang, sabi ko. Ang totoo, Mama Mia, medyo nag-aalinlangan ako noon. Kaya lang, wala naman akong ibang choice. Paano ako makakauwi kung hindi ako papayag sa inaalok niya? Kaya pumayag na rin ako. Totoo nga ang sabi niya. Medyo may amoy na yung raincoat niya. Pero binaliwala ko na lang yun. Ang totoo, Mama Mia, ay halos mahilo-hilo na ako sa amoy na yun pero iniisip ko na lang na mas mabuti na yun kesa sa hindi ako makauwi. Wala pa namang tulugan ng opisina. Wala ring malapit na hotel o motel. Wala ring taxi. Paano ba ako makakauwi? Kaya tiis-tiis ka na lang muna, Cristel, sabi ko sa sarili ko. Binigyan din niya ako ng isang helmet. Ang totoo, Mama Mia, yung maganda-ganda niyang helmet ang binigay niya sa akin at yung medyo pangit niyang helmet ang kanyang sinuot.
Hindi na lang ako pumalag pa dahil baka mas mabaho pa yon at baka mas mahilo pa ako. Nag-helmet din ako noon, Mama Mia. At ilang segundo pa ay nagsimula na siyang magpatakbo. Dahan-dahan lang tayo ha, kasi madulas basa ang daan, sabi niya. Ayos lang, sabi ko naman. Humawak ka nga sa bewang ko. Ano? Humawak ka, sabi sa bewang ko, baka mahulog ka. Wala akong nagawa kundi ang humawak at sumunod sa gusto niya. Hanggang sa Mama Mia nakarating na kami ng bahay. Pagkadating namin ay agad niyang tinanggal ang pagkaka-raincoat sa akin at nagpaalam na. Mama Mia, nung pumasok ako ng bahay ay agad akong naligo dahil hindi ko talaga gusto ang amoy noon sa katawan ko. Matagal-tagal akong naligo. Pagkatapos kong maligo ay binuksan ko ang cellphone ko at doon nakita ko na marami na palang messages sa akin. Si CJ. Humihingi siya ng tawad, Mama Mia, dahil alam niya na maselan ako sa mga ganong bagay. Sabi ko ay ayos lang. Nagpanggap ako na ayos lang talaga sa akin. Alam mo, Cristel, akala ko talaga maarte ka pero hindi pala. Mabait ka pala, sabi niya. Mula nung araw na yon ay naging magkaibigan na kami. Tumanaw ako ng utang na loob ko sa kanya, kaya naman nililibre ko siya paminsan-minsan ng pagkain sa kantin kahit na ayaw niya. Hanggang sa tuluyan na nga kaming naging close, dalawa, Mama Mia. Hanggang sa tuluyan na rin akong nahulog kay CJ. Oo, aaminin ko, gusto ko naman talaga siya nung una pa man. Kaya lang, mas lalong lumalim ang pagkakagusto ko sa kanya, lalo na, Mama Mia, nung nakita ko kung gaano siya kabait. Mabait siyang anak. 5 po silang magkakapatid at wala na po silang tatay dahil maaga itong namatay. Siya po ang sumusuporta sa lahat ng mga kapatid niya sa pag-aaral, pati na rin sa mama niyang may sakit. Kaya hindi katakataka, Mama Mia, na laging kinukulang ang sweldo niya. Lalo pa, Mama Mia, na hindi naman siya na promote kahit kailan. Alam mo, CJ, magaling ka naman eh. Nagtataka ako kung bakit hindi kanila pinopromote. Sabi ko, ganun talaga eh. Mas may magagaling pa sa akin. Tulad mo. Nung hindi ka dumating, ako na ang nakalinya for promotion. Kaya lang dumating ka tapos mas magaling ka. Napakagaling mo kaya. Kaya hindi ako na-promote, sabi niya. Naku, sorry ako pa talaga ang naging dahilan para hindi ka ma-promote. Huy, hindi naman. Ako ang dahilan kung bakit hindi ako na-promote. Kasi hindi ako ganun kagaling. Kasi ang totoo niyan, Cristel, hindi ko naman talaga gusto ang trabahong to eh. Ano? Oo, hindi ko to gusto. Ang gusto ko talaga ay maging isang chef. Kaya lang, mahal ang mag-aral nun. Wala namang scholarship sa mga ganung bagay. At isa pa, mahal talaga yun. Hindi lang tuition, kundi maging mga gamit. Yung damit pa nga ng chef na kailangan mong bilhin kapag nag-aral ka, mahal na yun eh. Hindi ko na-afford. Kaya nagtiis na lang ako sa ganito. Marami akong natutunan tungkol kay CJ, Mama Mia. Marami pala siyang pangarap sa buhay. Hindi pala kasali sa pangarap na yun ang pagtatrabaho niya sa kumpanyang pinagtatrabahuan namin. Hanggang sa tumagal ng tumagal ang pagiging close namin. Isang gabi, Mama Mia, paalis na ako noon nung nakita ko na parang may inaayos sa sasakyan niya si CJ. Parang may inaasikaso siya sa gulong ng kanyang motor. Kaya naman tumigil ako sa kanyang pinagparkingan. O CJ, may problema ba? Tanong ko. Hindi yata aandar tong motor ko eh. Nanghihingi yata ng kanyang parte sa sweldo at bonus. Sabi niya dahil December na yun at kakabigay lang ng bonus namin. Naku, paano yan? Paano ka makakauwi? Gabi na. Sigurado wala nang masyadong bukas na talyer ngayon, sabi ko. Oo nga, siguro magkukommute na lang ako. Naku, wag na, ihahatid na lang kita, sabi ko. Wag na, Cristel, malayo yun at saka out of the way. Ang arte mo naman, CJ, ayaw mo yatang sumakay ng sasakyan ko eh. Ikaw yata tong maarte sa ating dalawa. Pagbibiro kong pagtatampos sa kanya. Naku, hindi nahihiya lang talaga ako kasi out of the way yung bahay namin. Ayos lang yun, ilang beses mo nga akong inihatid, lalo na kapag umuulan at coding ako, sabi ko. Kaya wala na siyang nagawa at sumakay na.
Pero hindi ako dumiretso sa bahay nila. Mama Mia, dumiretso muna kami sa isang kainan. Kumain muna kami. Pagkatapos namin kumain ay bigla siyang nag-aya sa akin ng isang bote. "One bottle muna tayo," sabi niya. "Bakit, stress ka ba?" "Oo eh, napagalitan ako ng HR. Ilang beses na kasi akong nalilate," sabi niya. "Ganun ba? Okay, sige, one bote tayo pero mukhang wala yatang tindang alak dito." "May alam ako," sabi niya. "Marunong ka bang mag-drive?" Tanong ko naman. "Oo no, marunong kaya." "Okay, sige, ikaw mag-drive nang sa ganun ay mapunta tayo dun sa lugar na sinasabi mo." Mama Mia, agad niyang ipinarada sa isang bar ang sasakyan. Pagkatapos noon ay pumasok kami at uminom. Hindi natuloy ang isang bote, Mama Mia, dahil napakwento siya ng napakwento tungkol sa buhay niya at napasarap na ang inuman namin. Siguro nakadalawang case kami noon. Pagkatapos ay lumabas na kami at sabi ko ihahatid ko na siya. Pero medyo tipsy na ako noon. Kaya sabi niya siya na lang daw ang magdadrive. Binigay ko ulit sa kanya ang susi. Nasa daan na kami nung bigla kong hinawakan ng paa niya. "Gusto mo na ba talagang umuwi, CJ?" Tanong ko. "Bakit? May bala ka pa bang puntahan na iba?" Tanong naman niya na halatang walang mali siya. Ako naman, Mama Mia, ay nasa matino pa akong pag-iisip noon, kaya lang siguro mas lumakas talaga ang loob ko. Naakiti noon si CJ dahil nakainom na rin ako. "CJ, gusto mong may puntahan tayo?" Mama Mia, pinalamlam ko ang mga mata ko at pinang-akit-akit ko talaga sa kanya ang labi ko na kinakagat-kagat ko pa ang pang-ibabang bahagi. "Anong ibig mong sabihin?" "CJ, wala ka naman sigurong girlfriend, no? Wala ka ring asawa. Wala ka kasing nakukwento sa akin," sabi niya. Sabi ko. Sabi naman niya ay wala daw, Mama Mia. "Kaya ano pang hinihintay mo? Tiku mo na dyan. Check-in muna tayo." "Ano? Naku, lasing ka lang." "Hindi ako lasing, CJ. Gusto kita. Kaya pagbigyan mo na ako. Alam ko rin naman na gusto mo ko eh. Kakaiba din kasi ang lagkit ng titig mo sa akin." "Sigurado ka ba talaga dyan sa sinasabi mo, Cristel? Hindi mo ba talaga pagsisisihan ng bagay na yan?" Sabi niya. "Hindi. Kaya sige na, bago pa magbago ang isip ko." Agad niyang niliko ang sasakyan, Mama Mia, at pinaharurot sa pinakamalapit na motel. Agad kaming pumasok at nag-check-in. Pagkapasok namin sa loob ay walang sali-salita at agad kaming naghalikang dalawa. Halikan na umabot na sa kama at umabot na sa paghuhubad namin ng aming mga damit. Hanggang sa binigay ko na nga sa kanya ang sarili ko. Hindi naman po si CJ ang first experience ko dahil sabi ko nga sa inyo, lahat ng gusto ko noon ay nakukuha ko. Pati na rin yung mga bagay na ganun, Mama Mia. Hindi ko naman maipagkakaila na active ako pagdating sa sex. Kaya naging mabilis po ang mga bagay sa akin noon. Ilang beses kaming nag-sex noon sa loob ng motel ni CJ. Pagkatapos ay natulog na kami. Kinabukasan ay hindi na kami umuwi ng bahay. Dumaan na lang kami ng mall at bumili ng masusuot at saka, Mama Mia, pumasok na ng trabaho. 2 kanto mula sa pinagtatrabahuan namin ay binaba ko na si CJ para walang magduda na magkasama kaming dalawa. Pareho kasi kaming hindi naka-uniform nung araw na yon, dapat ay mag-uniform. Mama Mia, nung makapasok na kami ay parang baliwala na lang. Parang walang nangyari sa aming dalawa. Pero kinahapunan, pagkatapos ng trabaho, ay nag-text ulit sa akin si CJ. Sabi niya na bitin daw siya. Kaya nag-check-in ulit kami, Mama Mia. This time ay magka-convoy na ang motor niya at ang sasakyan ko dahil napaayos na niya ito. Mama Mia, ilang beses din naming pinagsaluhan ni CJ ang aming pagdiniig. Hindi lang po 1 araw o 2 araw. 2 buwan na halos constantly kaming nagdiniig, liban na lamang kung may buwan ang dalaw ako. Hanggang sa tinanong na ni CJ sa akin ang isang bagay na matagal ko nang iniisip na dapat ay sinabi niya. "Cristel, alam kong hindi ako karapat-dapat sa'yo. Pero pwede ba na
maging tayong dalawa? Tanong niya. Oo naman, bakit naman hindi? Gustong gusto kita. Talaga? Sinasagot mo na ako agad? CJ naman, nagtataka ka pa. Paanong hindi kita sasagutin? Pinapasok na nga kita sa pagkababae ko. Sa puso ko pa ba? Tanong ko, na tumatawa. Nakitawa na rin siya, Mama Mia, at dun nga nagsimula ang magandang pagtitinginan naming dalawa. In-announce na rin namin sa opisina ang pagiging magnobyo namin. Hanggang sa sinabi ng boss namin, Mama Mia, na bawal yon. Sinabi naman ni CJ na siya ang magre-resign dahil mas maliit ang sahod niya. Nag-resign nga siya, Mama Mia. Pagkatapos ay naghanap siya ng trabaho hanggang sa may kakilala ako noong high school na nag-open ng kanyang sariling restaurant. Nirekomenda ko si CJ. Nung una ay ayaw ng classmate ko dahil wala namang pinag-aralan sa ganung bagay si CJ. Pero Mama Mia, pinatikim ko siya ng mga iba't ibang luto ni CJ at doon ay nasarapan nito at kinuha na nga niyang head cook sa kanyang restaurant ang boyfriend ko. Mama Mia, doon na nagsimulang magbago ang lahat. Naging mas masayahin si CJ. Naging mas palangiti siya. Hanggang sa isang araw ay inaya ko na siya na mag-live-in na lang kaming dalawa. Nakakuha na kasi ako noon ng kondo. Mama Mia, nung una ay umaayaw siya dahil sabi niya, ayaw daw niya na mas malaki ang kinikita ko sa kanya at mas malaki ang inaambag ko sa bahay namin. Pero sabi ko ayos lang dahil wala naman akong ibang pinagkakagastusan. Ang mga magulang ko ay pareho pa ring may trabaho. Mama Mia, malapit na rin silang mag-retire at pareho silang malaki-laki ang marireceive mula sa kanilang kumpanya at malaki-laki ang kanilang magiging pension kaya wala akong alalahanin tungkol doon. Ilang beses ko pang kinulit si CJ hanggang sa pumayag na nga siya na mag-live-in na kaming dalawa. At nung magka-live-in na kami, Mama Mia, ay doon na po nagbago ang lahat. Sa unang mga araw, linggo at buwan ay masaya pa kami. Sweet pa kami sa isa't isa. Pero habang tumatagal, Mama Mia, ay nakikita na namin ang totoong ugali ng bawat isa. Si CJ po ay medyo mahinhin, medyo mabagal kumilos. Ako naman, Mama Mia, ay laging nagmamadali. Laging gusto ko natutupad agad ang mga nais ko. Kunwari ay may pinapagawa ako sa kanya sa loob ng bahay at hindi niya nagawa ay nagagalit agad ako. Lagi na rin kaming nag-aaway. Hindi katulad dati nung hindi pa kami magkasama sa iisang bubong na sweet lang lagi. Kung may tampuhan man ay tampururot lamang at agad din namang nawawala ng isang lambing at isang yakap lang. Pero ngayon ay iba na. Nagbabangayan na kaming dalawa. Nagsisigawan na. Umabot ng 3 taon ang pagli-live-in namin pero 2 taon nun, Mama Mia, ay parang impyerno na ang buhay naming dalawa. Hindi ko kasi naiisip noon na ako ang may problema. Konting kibot lang kasi ay agad akong sumisigaw. Konting kibot lang na hindi niya masunod ang gusto ko ay agad akong nagagalit. Bagay na laging pinagtatampuhan ni CJ sa akin. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, umuwi ako ng bahay sa pag-aakalang wala pa si CJ. Hindi pa kasi niya uwian nung panahon na yon. Kaya nagulat ako nung pagkadating ko ay malinis na malinis ang kondo pagkatapos ay nasa sofa siya at seryosong nakaupo. Nakatingin siya sa kanyang cellphone nung binuksan ko ang pintuan ng kondo. Oh, andito ka na pala, tanong ko. Hindi ako pumasok, sabi niya. Bakit naman? Masama bang pakiramdam mo? Tanong ko ulit. Hindi. Bakit, may problema ba sa inyo? Wala. Maikli niyang sagot. So anong problema? Bakit ka ganyan? May sakit ka ba? Wala din. Mupo ka nga muna, Cristel. May sasabihin ako sa'yo. Ano ba yan? Napakaseryoso mo naman. Pwede bang maligo muna ako? Ang lagkit-lagkit ko eh. Nag-field kasi kami kanina. Sabi ko naman. Okay, sige. Antayin na lang kita dito. Mama Mia, naligo nga ako. Pero hindi na ako nagbihis at nag-bathrobe na lang ako. Pagkatapos ay pinuntahan ko siya sa sala. Kasi hindi po siya pumasok ng kwarto kaya ako nagtaka. Oh, ano bang sasabihin mo? Tanong ko.
Cristel, napapansin mo ba na parang nagkakasakitan na lang tayong dalawa? Ano? Mama Mia, may idea na ako noon sa kung ano ang gusto niyang sabihin, pero ayokong ituloy niya ang sasabihin niya kaya iniba-iba ko ang topic. Anong ibig mong sabihin? Yun bang nangyari nung isang araw? Naku, pasensya ka na, mainit lang talaga ang ulo ko noon, sabi ko. Hindi lang yun eh. Mama Mia, ilang beses ko pang iniba ang topic pero hindi ko talaga magawa-gawang ibahin dahil binabalik naman ni CJ sa kanyang sinasabi ang topic naming dalawa. Cristel, pasensya ka na ha. Sinubukan ko naman talaga. Sinubukan kong intindihin ka. Sinubukan kong magbago para sa'yo. Pero sadyang hindi talaga tayo swak sa isa't isa eh. Ano bang sinasabi mo, CJ? Nakikipaghiwalay ka ba sa akin? Diretsahan kong tanong. Oo, nakikipaghiwalay ako sa'yo. Bakit, may iba ka na ba? Wala, Cristel. Wala akong iba. Pero hindi kasi talaga ako masaya sa relasyon na natin. Lagi na lang tayong nag-aaway. Lagi na lang tayong nagbabangayan. Lagi na lang tayong nagkakasakitan. Kaya tapusin na lang natin ang lahat bago pa tuluyang mawala ang respeto natin sa isa't isa. Sabi niya. Mama Mia, dahil ma-pride akong tao ay hindi ako nagmakaawa. Okay, sige. Yan ang gusto mo eh. Diyan ka masaya, di ba? Sa pakikipaghiwalay. Okay, fine. Maghiwalay tayo. Kunin mo na yung mga gamit mo dun sa loob ng kwarto. Matapang ko pang sabi. Hanggang sa paglingon ko, Mama Mia, ay nakita ko na ang dalawang malaking maleta na nasa labas na pala. Na ewan ko kung bakit hindi ko napansin kanina pagdating ko. Dun ko naisip at dun ko nakita kung gaano siya kaseryoso sa pakikipaghiwalay niya sa akin. Kumurot ang dibdib ko, Mama Mia. Gustong gusto ko noong umiyak. Gustong gusto ko noong sabihin sa kanya na huwag niya akong iwan dahil magbabago ako. Pero dahil nga ma-pride akong tao ay hindi ko ginawa yon. Hindi ko ginawang magmakaawa sa kanya. Hanggang sa tumayo na siya, Mama Mia. Maraming salamat, Cristel. Maraming salamat sa mga taong pinagsamahan nating dalawa. Maraming salamat sa pagmamahal. Paalam, sana maging masaya ka, sabi niya. Mama Mia, tuluyan niyang kinuha ang mga maleta niya at lumabas ng bahay. Gustong gusto ko siyang pigilan. Gustong gusto ko siyang habulin. Gustong gusto ko siyang yakapin at magmakaawa na wag niya akong iwan. Pero pinipigilan ako ng aking pride, Mama Mia. Grabing pagpipigil ko noon sa sarili ko, wag ko lang siyang habulin. Hanggang sa tuluyan na nga siyang makababa at nakita kong tuluyan na siyang makasakay ng taxi. Nung sumakay na nga siya ng taxi, Mama Mia, doon na nag-sink in sa akin na iniwan na talaga ako ni CJ. Umiyak ako ng umiyak. Malakas na malakas ang boses ko noon at hindi ko pinigilan, Mama Mia, na lumabas lahat ng luha ko. Hindi ako nakatulog nung gabing yun. Siguro mag-aalas 4 na ng umaga nung makaidlip ako. Pagkagising ko ng alas 8 dahil sa alarm, Mama Mia, ay nakita kong magang-maga ang mukha ko at ang mga mata ko. Alam kong wala ako sa kondisyon na pumasok noon sa trabaho kaya nag-text na lang ako na magpa-file ako ng emergency leave. 2 linggo. 2 linggo ang final ko, Mama Mia. Hindi din naman ako mahilig mag-leave noon kaya agad akong pinayagan ng aming supervisor. Mama Mia, wala akong ginawa sa 2 linggo na yun kundi magmukmok sa kwarto ko. Matulog, kumain at umiyak. Yun lang. Hindi nga ako nagbibihis, hindi ako naliligo at hindi rin ako naglilinis ng bahay. Delivery lamang ang pinapaakyat ko sa taas para sa pagkain ko dahil wala talaga ako sa ganang gumawa ng kahit na ano. Umiyak lang ako ng umiyak. Tinitignan ng mga masasayang pictures at videos na meron ako sa aming dalawa ni CJ. Tinitignan lahat ng mga sweet posts naming dalawa sa Facebook. Hanggang sa nung ika-10 araw na, Mama Mia, nung isearch ko po ang Facebook account ni CJ, hindi ko na ito makita.
Gumawa ako ng dummy account at nakita ko ang kaniyang Facebook pero nakapribado na. Mama mia, wala na rin sa profile picture niya yung mukha ko. Pati rin sa kaniyang cover photo, wala na rin yung mga lugar na pinupuntahan namin. 10 araw. 10 araw at agad na nag-move on sa akin si CJ. Mama mia, nung nasa ikatatlong araw na simula nung maghiwalay kami, ay napagdesisyonan kong bisitahin si CJ sa kanyang pinagtatrabahuan. Nagkunwari ako noon na kumain ng lunch. At nandun nga siya, Mama Mia, nung tinanong ko ang waiter. Sinabi ko sa kanya na busy pa ba ang kanilang head cook. Sabi niya ay hindi na masyado. Sabi ko sa waiter ay tawagin niya dahil may reklamo ako sa pagkain. Kaya naman tinawag niya si CJ. Nung lumabas si CJ, gulat na gulat siya dahil ako. Ngumiti ako. Oy, joke lang yun. Wala naman akong reklamo dahil masarap talagang mga luto mo. Pero, gusto sana kitang makausap, sabi ko. Okay, pero pwede bang after na lang muna ng shift ko? Sabi naman niya. Sige, maghihintay ako. Hindi, huwag ka nang maghintay. Puntahan na lang kita sa kondo mo. Pagkatapos yung sabihin yon, Mama Mia, ay may kakaibang kilig at saya akong naramdaman. Pupuntahan niya ako sa kondo. Ibig sabihin ba nun, babalikan niya ako? Agad akong umuwi, Mama Mia, at naglinis. Tumawag pa talaga ako nung tagalinis ni Mama ng bahay dahil nagpatulong ako. Sabi ko nga sa inyo, Mama Mia, wala na talaga akong ganang gumawa ng anumang bagay. Kaya maging ang kondo ko ay hindi ko na naalagaan ang kalinisan. Hanggang sa bago mag-alas 5 ng hapon ay natapos kami ng paglilinis at pinalondry ko na lang lahat ng dapat kong ipalondry. Kurtina, bedsheet at kung ano-ano pa. Nag-order na rin ako ng makakain, Mama Mia, at akin pa talaga yung ininit sa oven at tinapon ang lahat ng mga pakete at lalagyan para masabi niya na ako ang nagluto nun. Pagdating niya, Mama Mia, ay nagulat siya dahil masarap daw ang amoy. Siyempre nagluto ako, sabi ko. Nagluluto ka na ngayon? Hindi ka na nagpapadeliver ng pagkain? Tanong naman niya. Hindi na. Sinubukan ko ng magluto kasi namimiss ko yung mga luto mo, sabi ko. Hindi siya sumagot, Mama Mia, bagkus ay umupo siya agad at pagkatapos ay sabi niya kakain na kaming dalawa. Habang kumakain kami ay tinatanong niya ako kung ano raw ba ang gusto kong sabihin. Tinanong ko sa kanya kung paano yung mga bagay at mga appliances na nasa loob ng kondo ko na siyang bumili. Yun lang ba? Dito na yan. Kukunin ko na lang kapag may malilipatan na ako. Wala ka bang nililipatan? Bumalik ka ba sa inyo? Tanong ko. Oo Bumalik ako sa amin. Ah, ganun ba? Okay, sige. Sabihan mo na lang ako kung gusto mo nang kunin. Okay. Pagkatapos yung kumain, Mama Mia, ay nagpasalamat siya sa akin sa pagkain at sabing aalis na raw siya dahil maaga pa siya kinabukasan. Pero bago siya tuluyang makalabas ng pintuan ay tinawag ko ang pangalan niya. CJ? Bakit? Tanong niya. Patawarin mo ako ha. Patawarin mo ako sa mga naging pagkukulang ko sa'yo. Sabi ko naman. Wala na yun. Huwag mo nang alalahanin yun. Patawarin mo rin ako dahil sumuko ako. Sabi niya. Pwede pa naman nating subukan ulit, di ba? Tanong ko. Wag na. Mabuti siguro maging magkaibigan na lang tayong dalawa. Payag ka ba nun? Okay, sige, payag ako. Maging magkaibigan na tayo. Pwede bang i-unblock mo na ako sa Facebook? Pagkatapos ay sagutin mo na yung mga text ko. Pabiro kong sabi. Okay, sige. Gagawin ko yon. O ayan, in-unblock na kita. Sabi niya pagkatapos niyang galawin ang kung ano sa cellphone niya. Bye, CJ. Bye, Cristel. At umalis na nga siya, Mama Mia. Hindi man yun ang inaasahan kong pagtatapos ng pag-uusap na yon pero naging masaya na rin ako. Hanggang sa mga sumunod na araw ay regular na kaming magka-text dalawa at magkatawagan. Sabi ko nun sa isip ko, ilang saglit lang at maibabalik ko nang muli ang pagmamahal sa akin ni CJ. Alam kong darating kami sa puntong yon.
Hanggang sa inaya-aya ko na rin siya, Mama Mia, na magbakasyon bilang kaibigan at naging mag-best friends nga kaming dalawa. Pero Mama Mia, isang araw ay nagulat ako sa naging text sa akin ni CJ. Hi Cristel, anong oras ang uwi mo? Pwede bang kunin ko na yung ibang mga bagay na binili ko sa kondo? Tulad nung rice cooker? Kasi may extra ka naman nun, 'di ba? At saka yung ref, kung pwede sana kukunin ko na sa weekend. Text niya. Bakit may malilipatan ka na? Tanong ko. Oo may malilipatan na ako. Ah, okay, sige, kunin mo na lang. Mamaya-maya pa ako umuwi. Pwede bang sabay tayong mag-dinner? Sabi ko. Hindi na, nagmamadali din kasi ako. Magdi-dinner na ako ngayon eh. Ah, ganun ba? Okay, sige. Mama Mia, 5:00 ng hapon nung dumating siya sa kondo ko. Nag-early out ako noon dahil sabi niya kailangan niya ng maaga yung mga bagay na yon. San ka ba lilipat? Tanong ko. Doon lang, malapit sa restaurant, sabi naman niya. Mama Mia, ewan ko ba pero may naramdaman akong kakaiba nun. Kaya naman lingid sa kaalaman ni CJ ay sinundan ko siya. Nagtaxi lang ako dahil alam ko, Mama Mia, na marerecognize niya ang sasakyan ko. At nakita ko siyang bumaba sa isang parang apartment na malapit nga yun sa kanyang pinagtatrabahuan. Mama Mia, mas nagulat ako dahil may biglang bumukas dun sa apartment at isang babaeng payat, maganda at sexy. Pagkatapos ay hinalikan niya si CJ sa labi. Mama Mia, ewan ko ba pero parang uminit bigla ang ulo ko noon. Anong ibig sabihin nun? May ibang live-in partner na si CJ? Magtatatlong buwan pa lang mula nung magkahiwalay kaming dalawa, agad-agad siyang nakahanap ng bago? O baka naman matagal na niya yung girlfriend yon? Baka naman ngayon lang niya sinamahan, ngayon lang niya ni live-in. Mama Mia, kakaibang galit ang naramdaman ko nun. Agad kong pinabalik yung taxi driver dun sa kondo ko at pagkapasok ko sa kondo ko ay walang pangundangan akong nagbasag ng mga gamit sa sobrang galit. Sumisigaw pa ako noon, Mama Mia. Alam ko naman na hindi masyadong marinig sa labas pero siguro napalakas ang sigaw at pagtatapon ko ng mga gamit dahil may biglang kumatok sa pintuan at nung tignan ko yun ay security guard dahil may nagreklamo daw dahil maingay ang unit ko. Nagsorry na lang ako, Mama Mia. Pagkatapos noon ay umiyak ako ng umiyak. Inopen ko ang Facebook ko at tinignan ko rin ang Instagram ko. Doon ko nakita. Girlfriend nga ni CJ ang babaeng yon. At mag-iisang buwan pa lang sila pero nagsasama na sila sa iisang bubong. Mama Mia, na-hurt talaga ako. Umiyak ako ng umiyak. Sobrang naging iyak ko nun. Hanggang sa matapos ang ilang oras kong pag-iyak ay isang plano ang nabuo sa isip ko. Aakitin ko si CJ. Babawiin ko siya. Sabi ko sa sarili ko. Kaya naman yun ang ginawa ko. Unang-una ay nag-gym ako. Tapos tinitext ko pa rin si CJ, kinakamusta. Nakikipagkwentuhan sa kanya tungkol sa girlfriend niya. Sabi ko, Mama Mia, magkakaroon sila ng problema kaya ako agad ang pupunta at sasaklolo kay CJ. Yun ang plano ko. Aagawin ko siya sa babaeng umagaw sa kanya sa akin. Mama Mia, naging sandalan nga ako ni CJ. At bukod doon ay nagpaganda ako ng nagpaganda at nagpakabait ng nagpakabait. Kahit ang totoo ay galit na ako at marami na akong gustong itanong sa kanya. Kung matagal na ba niya akong niloloko, kung matagal na ba niyang girlfriend ang babaeng yun at kung bakit hindi siya naghintay ng ilan pang buwan bago makipag-live-in dun sa bruhang yun. Pero tiniis ko. Hanggang sa matapos nga ang 5 buwan ay nagkakaroon na nga sila ng problema. Isang araw ay nakita ko sa story ni CJ na parang may problema siya. Agad ko siyang minessage ng personal. Uy, masyadong deep yung story mo sa Facebook. May problema ba? Tanong ko. Wala, sagot naman niya. Kung may problema ka, magsabi ka lang Alam mo naman, kaibigan mo ako. Sabi ko ulit. Mama Mia, ilang saglit pa ay tumawag siya sa akin. Sorry,
kung sa'yo ako tumawag, Cristela. Wala kasi akong ibang kaibigan. Pwede ba na magkita tayo? May sasabihin lang ako eh. Gusto ko lang talagang mag-unwind, sabi niya. Oo naman. Anong gusto mo, mag-early out ako? Sabi ko. Wag na. Wag kang mag-early out. Susunduin na lang kita dyan pagkatapos ng trabaho mo. Okay, sige. Magmomotor tayo? Tanong ko. Ayaw mo ba? Hindi, gusto ko. Namiss ko ngang magmotor eh. Sabi ko. Mama Mia, bago pa mag alas 5 ay nagpaganda na ako. Inayos ko na ang sarili ko. Kinantsawan pa ako ng mga kasamahan ko sa trabaho at ang sabi nila mukhang makikipag-date na ulit ako. Sabi ko naman ay sa dating date ko pa rin. Nagkabalikan kayong dalawa ni CJ? Tanong nila. Ewan ko ba kung anong pumasok sa kokote ko, Mama Mia, at inangkin ko na nagkabalikan kami ni CJ kahit na hindi naman talaga totoo. At nung dumating nga si CJ, kilig naman ang mga kasamahan ko. Anong nangyayari sa kanila? Tanong niya. Wala, wag mo nang pansinin. Siguro, tinutukso tayo. Alam mo naman, mag-ex tayo eh. Palusot ko pa. Umangkas na ako ng motor, Mama Mia. Kinantsawan ulit ako ng mga kasamahan ko at ang sabi nila, ingat daw kami sa aming date. Tumawa naman si CJ at walang sinagot. Buti na lang talaga. Pagkatapos noon ay pumunta kami dun sa paborito naming bar at dun ay uminom si CJ at nagsabi ng kanyang mga problema. Mama Mia, pinakinggan ko naman siya. Kahit na ang totoo ay naiinis ako sa mga kinukwento niya kung gano'n niya kamahal ang babaeng yun. Hanggang sa nagkwento na siya, Mama Mia, kung gaano din kapangit ang pag-uugali ng babaeng yun at kung gaano din kaselosa. Ako naman ay naging shoulder to cry on lang niya. Gustong gusto ko nang isakatuparan noon ang plano ko, pero nagmomotor kaming dalawa kaya malabo yun. Sabi ko sa sarili ko, kailangan munang masanay ni CJ na ako ang kanyang takbuhan sa tuwing may problema silang dalawa ng girlfriend niya. At yun nga ang nangyari. Kapag nagkakaproblema sila, kapag nag-aaway silang dalawa ay kami ni CJ ang magkasama. Paminsan-minsan, Mama Mia, ay nagro-road trip pa kami gamit ang sasakyan ko. Nagli-leave kaming dalawa sa trabaho at magro-road trip para mawala ang bad trip niya. Hanggang sa isang araw ay nag-road trip kami ng Batangas. Ang sabi niya, Mama Mia, konti lang daw ang iinumin namin kasi nga malayo pa ang biyahe naming dalawa. Pero hindi po ako pumayag. Inaliw ko ng inaliw si CJ hanggang sa naaliw nga siya at nag-inuman kami ng marami. At nung nalasing na kami ay sinabi ko sa kanya na wag na muna kaming umuwi at baka madisgrasya pa kami. Naku, kailangan ko nang umuwi, sabi niya. Anong gusto mo? Makauwi ka nga pero patay? O nadisgrasya tayo? O bukas na lang tayo umuwi? Sige na nga, sabi niya. Paglapit ko sa front desk, Mama Mia, ay nagkunwari ako kay CJ na iisang room na lang ang bakante. Sabi niya sa sahig na lang daw siya, pero nung makapasok na kami ay hindi ako pumayag na sa sahig siya matulog. Sabi ko, tabi na lang kami, pagkatapos ay lagyan na lang namin ng mga unan ang gitna naming dalawa. Pero Mama Mia, nung makatulog siya ay tinanggal ko ang mga unan. Tinanggal ko rin lahat ng damit ko at tinanggal ko rin lahat ng damit niya. Habang lumalalim ang gabi ay mas lalong umiinit ang katawan ko kahit na ang totoo ay malamig naman ang aircon. Hanggang sa nilapitan ko na nga siya. Idinikit ko na ang sarili ko sa kanya. Mama Mia, ilang saglit pa ay bumuka ang mga mata ni CJ. Nagtama ang aming mga paningin. Hinalikan ko siya. Halik na punong-puno ng pangaakit. Hindi rin naman ako binigo ni CJ. Hinalikan din niya ako ng malalim na halik, Mama Mia. Mga halik na alam kong inaarok ang pagkatao ko. Mga halik na punong-puno ng panggigigil. Hanggang sa pumatong na siya sa akin. Hanggang sa tuluyan na ngang may nangyari sa aming dalawa. Mama Mia, ewan ko ba pero masayang masaya ako noon. Nung makatulog na siya ay ako naman ang kumilos. Nakatayo pa rin kasi yung sa kanya, kaya ako naman ang kumilos at ako naman ang umangkin sa katawan niya. Paulit-ulit, Mama Mia. Nung magising kami kinabukasan ay gulat na gulat si CJ sa mga nangyari. Siya kasi ang unang nagising at nakita niyang pareho kaming dalawang hubot-hubad. At base sa itsura ng kama,
at bedsheet, Mama Mia, ay mahahalata mo talaga na may nangyari sa amin, pati na rin sa amoy ng buong kwarto. Anong nangyari? Tanong niya. Ano pa ba? De ito. Sabi ko naman. Pasensya ka na, hindi ko sinasadya. CJ, huwag mo namang pagsisihan ang mga nangyari sa atin. Pareho naman tayong nag-enjoy kagabi, hindi ba? Wala talaga akong maalala, Cristel. Akala ko si Michelle ka sabi niya. Michelle po ang pangalan ng girlfriend niya. Grabe ka naman. Sa performance ko, ganun ba kagaling si Michelle? Tanong ko. Mama Mia, hindi na siya sumagot at nagbihis na. Magbihis ka na rin, Michelle, at uuwi na tayo. CJ, mag-usap tayo. Pag-usapan natin ang mga nangyari sa atin. Fertile pa naman ako, CJ. Paano kung mabuntis ako? Mama Mia, doon ay nagulat siya. Cristel, plinano mo ba to? Tanong niya. Hindi ko to plinano. Mukhang plinano mo Kasi ikaw ang bigay ng alak sa akin kagabi. Ginusto mo ba talagang malasing ako para tuluyang may mangyari sa ating dalawa? Sa galit ko, Mama Mia, ay sinampal ko siya. Pagkatapos ay lumabas siya. Ako naman ay naligo. Hindi ko alam kung masasaktan ako sa naging reaction niya. Pero ang sabi ko sa sarili ko, meron akong makukuha sa mga nangyari sa amin kagabi. Pagkatapos kong magbihis ay lumabas na ako ng hotel. Pero wala na si CJ doon, Mama Mia. Nag-text na lang siya sa akin at ang sabi niya nag-commute na lang daw siya. Mama Mia, sobrang galit ko nun. Lalo pa nung pagkadating ko ng Maynila ay nakita kong blinak agad ako ni CJ sa mga social media accounts niya, pati na rin sa cellphone niya. Hindi ko na kasi makontak yung cellphone niya, Mama Mia. Tutot na lang ng tutot, ibig sabihin busy o ibig sabihin baka naka-call forwarding ako. Hindi ko na alam. Pinuntahan ko siya doon sa apartment niya 1 linggo matapos niya akong deadmahin pero wala na sila doon. Mama Mia, hanggang sa isang bagay ang pumasok sa isip ko. Ginagalit ako ni CJ? Pues, gagawin ko ang lahat para masira siya. Mama Mia, tinawagan ko yung kaibigan ko na siyang may-ari ng restaurant na pinagtatrabahuan niya. Pinatanggal ko sa kanya si CJ. Nako, hindi ko magagawa yun. Magaling si CJ sa trabaho niya, Cristel. Sabi nung kaibigan ko. Talaga ba? Mas uunahin mo si CJ kaysa sa akin na kaibigan mo? Tandaan mo kung bakit ka nakagraduate noon. Di ba ako nagpapakopya sa'yo? Lahat na ng alas ay ginamit ko na, Mama Mia, pati pangongonsensya at paniningil ng utang na loob. Kaya walang nagawa ang kaibigan ko kundi tanggalin si CJ sa kanyang trabaho. Mama Mia, siniraan ko rin si CJ sa social media. Gumamit ako ng dummy account at pinost ko ang picture niya. Sinabi kong, itong lalaking ito ay manluloko at niloko ako at iniwan para sa ibang babae. Sinabi kong buntis ako. Nagpagawa pa talaga ako, Mama Mia, ng mga edited na pictures. Kaya tuluyang nasira si CJ. Inistalk ko rin siya, Mama Mia, at inalam ko lahat ng galaw niya, kung saan siya nag-a-apply ng trabaho. At kapag nag-a-apply siya at nalaman ko kung saan, ay pinapadalhan ko ng mga bagay na makakasira sa kanya yung kumpanya para hindi siya ma-hire. Hanggang sa matapos ang 3 buwan, Mama Mia, nalaman ko na nagwi-waiter si CJ. Hindi na siya cook, hindi na siya chef. Kaya pumunta ako doon para magkunwaring mag-dine-in. Nung makita ko siya ay nagkunwari pa akong nagulat. Oh, CJ! Dito ka na ba? Head cook ka ba dito? Sabi ko na pinipigilan ang tonong pang-iinis. Ito ba ang uniforme ng head cook? Alam ko ang ginawa mo. Alam kong siniraan mo ko, sabi niya. Hoy! Grabe ka naman, hindi naman kita siniraan. Ginost mo ako, di ba? Kaya siguro bagay lang yun sa'yo, sabi ko. Ginost kita? Bakit? Meron bang tayo, Cristel? Malinaw naman ang lahat sa ating dalawa, di ba? Malinaw naman na magkaibigan na lang tayo. Oo, magkaibigan tayo, CJ, pero ginamit mo ko. Ginamit mo ako sa tuwing magkakaproblema kayo ng girlfriend mo. Ginamit mo ko para manlibre sa'yo sa kung saan-saan.
Di ba nga kasi wala kang pera? Kasi marami kang sinusuportahan? Napakapangit ng ugali mo, Cristel. Napakapangit ng ugali mo. Kaya sigurado ako, walang magmamahal sa'yo. Kung meron man, mamahalin yung peking ikaw. Pagkalipas ng ilang buwan, malalaman din ang totoo mong kulay at iiwan ka rin. Walang magmamahal sa'yo ng tunay. Kakarmahin ka rin, sabi niya. Kakarmahin? Ako? Bakit hindi ikaw? Ikaw yung agad-agad akong pinalitan, hindi ba? Ikaw yung binaliwala lahat ng pinagsamahan natin? Sabi ko. Hindi ko binaliwala lahat ng yun, Cristel. Nandito yun sa alaala ko. Nag-usap naman tayo ng matino, di ba? Kinausap naman kita ng maayos, pero bakit hindi mo maintindihan yun? Mama Mia, napataas na rin ang boses niya. At nung nakita kong papalapit na ang manager niya, ay agad akong umiyak. Nagkunwari akong binastos ni CJ. Kaya naman, tuluyan siyang natanggal noon sa trabaho. Ako naman, Mama Mia, aaminin ko may konting tuwa akong naramdaman. May konting galak sa dibdib ko na naramdaman ako dahil pakiramdam ko kahit konti ay nakaganti ako sa kanya. Hanggang sa nalaman ko, Mama Mia, na umalis na ng Maynila si CJ kasama yung kanyang nobya. Mama Mia, buntis daw ang babae. Lumipat daw sila dun sa probinsya ng babae. Hindi ko na alam kung saan dahil masyadong masekreto din ang babaeng yon at wala pang Facebook account. Sinong tao ba ang walang Facebook account? Siguro may tinatago din yung babaeng yon, sabi ko sa sarili ko. Hanggang sa tuluyan na nga akong nawalan ng balita kay CJ. Siguro nag-deactivate na rin siya ng kanyang mga social media accounts dahil kahit anong hanap ko, kahit anong pilit kong gumawa ng mga dummy accounts o ginagamit ko pa ang accounts ng mga kaibigan ko, ay hindi ko pa rin siya mahanap-hanap. Parang nag-internet wipe out siya ng sarili niya. Mama Mia, matapos ang ilang linggo, ay nawala po ang mumunting kasiyahan na naramdaman ko nung makaganti ako kay CJ. Nawala po yun, Mama Mia. Napalitan po ng konsensya. Hindi ko na alam kung nasaan si CJ ngayon. Hindi ko na rin alam kung ano nang nangyari sa kaniyang buhay. Mama Mia, sana hayaan niyo ko na gamitin ang pagkakataon na ito para kausapin si CJ o ang kaniyang asawa. Sana nga po ay nanonood din sila at nakikinig din sila nitong channel mo. CJ, kung nasaan ka man ngayon, sana mapatawad mo ko. Sana mapatawad mo ang isang kagaya kong spoiled brat na pinilit sirain ang buhay mo dahil hindi ka napasaking muli. CJ, minahal naman talaga kita. Mahal kita. At mahal na mahal pa rin kita. Patawarin mo ako sa pagsira ko ng buhay mo. Maniwala ka sana sa mga sasabihin ko sa iyo ngayon. Wala na akong ibang hangad pa kundi ang tunay mong kaligayahan kasama ang babaeng tunay mong minamahal. Patawarin mo ko kung nasira ko ang buhay mo. Pero CJ, sana dumating din ang araw na hanapin mo ko. Hanapin mo ang anak nating dalawa. Oo, CJ. Nabuntis mo nga ako nung may mangyari sa atin ng paulit-ulit dun sa Batangas. Hindi ko nasabi sa'yo nung huli tayong mag-usap dahil galit na galit ka na. At dahil pinalayas ka na ng manager mo. Gusto sana kitang kausapin, gusto kong sabihin sa'yo. Tinext naman kita pero hindi ko alam kung nare-receive mo ba. Kung alam mo na may anak ka sa akin tapos ayaw mo lang talagang makita, maiintindihan ko. Pero walang kasalanan yung bata. Sana dumating ang araw na magpakilala ka sa kanya. Sana dumating ang araw na magpakaama ka rin sa kanya. Maraming salamat sa lahat ng mga magagandang alaala natin. Muli ay patawarin mo ko, Cristel. Mama Mia, yun po ang sulat na ginawa ko para kay CJ. Pero hindi ko alam kung saan ko ihuhulog o kung saan ko ipapadala. Kaya dito ko na lang po sa pagbabakasakaling nakikinig siya o yung kapatid niya o di kaya naman yung kanyang napangasawa. Oo, Mama Mia. Nabuntis po ako ni CJ. Nagkaroon po kami ng anak na 2.
Isang magandang babae ang anak namin at manang-mana sa kanya. Naway hindi po danasin ng anak ko ang dinanas ko at ang dinanas ni CJ. Naway dumating po ang araw na magpakilala ko sila sa isa't isa. Isa lang ang leksyon na iiwanan ko sa lahat ng mga taong nakikinig sa iyo ngayon. Walang magandang maidudulot ang paghihiganti. At ang galit, dapat ay tuluyan mong kinakalimutan. Dahil ang galit mo sa isang tao ay hindi naman talaga tuluyang makakasira sa kanya. Kundi ikaw lang ang sisirain na to. Ikaw lang ang gagawin nitong parang demonyo kung maghiganti. Na hindi mo na makikilala ang tama sa mali. Alam ko, Mama Mia, alam kong nasaktan ako ni CJ, pero ngayon naiintindihan ko na. Naiintindihan ko na hindi sapat ang pananakit niya sa akin para saktan ko siya pabalik at para mandamay ako ng inosenteng babae in the process. Maraming salamat po ulit. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. Naway nagustuhan nyo ang kwento naming dalawa ni CJ. Lubos na gumagalang, Cristel. Tama ang sinabi mo, Cristel. Walang magandang maidudulot ang paghihiganti. At kapag nagdedesisyon tayo na nasa rurok tayo ng ating mga emosyon, lalo na ang emosyong galit, makakagawa talaga tayo ng mga bagay na pagsisisihan natin ng husto sa huli. Mga bagay na hindi naman natin ginustong mangyari pero sa tingin natin kapag galit tayo ay ito ang paraan para maihayag natin ang ating galit. Naiintindihan ko, Cristel. Ako din naman ay nagagalit. Ako din naman ay may mga nagagawang mga hindi maganda sa tuwing galit ako. Pero naiintindihan ko rin ang nararamdaman mo. Na kapag nasasaktan ka, ang gusto mo lang ay maibalik ang sakit na nararamdaman mo dun sa mga taong sa tingin mo ay nanakit sa'yo. Gusto mong maramdaman nila ang lahat ng pighati na nararamdaman mo. Lalo na kapag nakikita mo na yung mga taong nanakit sa'yo ay parang baliwala lang sa kanila. Parang hindi sila nakonsensya at parang hindi sila kinakarma. Kaya naiintindihan kita. Pero kahit na naiintindihan kita at kahit na somehow, somewhere, ginawa ko rin ang mga maling desisyon dahil galit ako, hindi pa rin yun tama. Isa sa pinakamalaking achievement natin bilang tao ay kapag natuto na tayong kontrolin ang mga sarili natin. Kontrolin ang mga magiging reaksyon natin sa mga bagay-bagay na itinatapon sa atin ng mundo. Kontrolin ang galit natin at kontrolin ang kagustuhan nating maghiganti. Maraming salamat po ulit, Cristel, sa pagbibigay mo ng pahintulot para i-share sa ating mga tagapakinig itong kwento mong napakaganda at mapagkukuhanan talaga ng leksyon. Naway sa mga nakikinig ngayon ay nakuha nyo ang leksyon na nais ipahatid ng letter ni Cristel. At kung nagustuhan nyo rin ang kwento niya, please do click like and share this video. Hayaan nyo rin na i-share itong ating channel at hikayatin ng inyong mga kakilala, kaibigan, kamag-anak, kaaway para mag-subscribe at para unti-unti din tayong dadami dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung may sarili po kayong kwento, wag po kayong mag-atubiling mag-share niyan. Mag-email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. Wag nyo rin kakalimutan na maraming kwento na tayong nai-upload dito sa ating channel. Kung kayo ay wala namang magawa o kung gusto nyo ng mapaglilibangan, gusto nyo ng background sa kung ano man ang ginagawa ninyo, nagtatrabaho man o nag-e-emote man, pwedeng nyo pong imukbang ang ating mga kwento. Click nyo lamang po yung Mama Mia CDO sa baba. Pagkatapos punta kayo sa videos at playlist. Marami pa pong mga kwentong ibinabalik ko dahil tinanggal ko po nung mga unang buwan. Kaya ibinabalik ko ngayon nang sakaling makapagbigay sa inyo ng inspirasyon. Maraming salamat po lalo na sa mga hindi nagsiskip ng ads. Ako pong muli ang inyong Mama Mia. Magandang araw po sa inyong lahat.